Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga idol. Sawmill project tayo ano po. So i-update natin itong ceiling project po natin dito ano. Yun mga idol, so Monday po ngayon at nag-resume na po yung mga kasama natin dito ano. Yan, so nakapagtagip na kami sa cove niya ano mga idol. Ano po to? Sa dining. Yan o. Natakpan na po itong sa ano niya, sa cove niya. Meron na rin po dyan sa loob at meron na rin po yung edging. So silipin natin yung prosesong ginagawa po namin ano mga idol. Yun mga idol, so silipin natin yung sample ng proseso ng pagkabit namin ng PVC ano po. Yan, so ito po yung sanepa niya sa loob. Ito pinturado na po ito, nakatapot na at may kulay na po. Yan. Then nung napinturahan na yan mga idol, ang sinunod naming kinabit ay itong J-clip ng aming PVC ano po. So ito, kinabit na namin to bago kami nagtakip ng yung sa cove niya. Then yung susunod na gagawin ng mga idol ay ito na. Pag naikabit na itong sa cove, pwede na rin po sa high ceiling. So sample lamang ito mga idol, hindi pa natin ipapatuloy ito sapagkat magpipintura muna kami bago namin ilatag lahat talaga ito. So sample lang itong ginawa po namin na ito. Dito po yung sa rivet niya, may groove po ito. Dito po pinapadaan yung rivet para may fix natin tong PVC. Ayan. So i-final coat muna natin lahat ng cove mga idol bago kami maglatag ng PVC. So kukulayan muna yan. Pag nakulayan, lalagay na namin yung PVC. So itong PVC ginamit namin dito mga idol ay mahogany. Silipin natin. Pinadala ko na dito yung iba mga idol. So hindi pa namin dadalhin lahat dito sapagkat ano lang magiging sagabal po ano. So ito yung size niya. So ito yung sukat ng PVC po na binili po namin ano po, yan o. 7/3 kung sa inches. And then halos 20 centimeter kung sa centimeter naman. Then yung mahaba nito mga idol, yung PVC na ginamit namin dito mga idol ay 4 meters. May nabibili po tayo dyan mga idol na 2.80. So ito mga idol ay in-order namin doon sa supplier talaga namin ng ganito ano po, kaya Engineer Elibeltran ng Roofline Solano. So sa kanya ko po binili ito. Ito, mahaba po ito. Ayan, 4 meters by 19.5. Ayan. Ayan no, dito sa master's bedroom naman mga idol. Ayan no, mayroong kulay doon sa loob ng cove. And then nandun na rin yung ating J-clip. Nakaabang na. So tatakpan na lang itong sa ilalim bago natin ikabit yung PVC. And then pintura muna pala. I-update pa natin sa taas mga idol. Dito sa taas mga idol ay pinabaklas ko na. Yan. So sa living area ng second floor mga idol ay tapos na po namin i-frame ito. Hindi natin napansin yung beam mga idol. Ayun kaya nasa lidman natin na nandito. Nasa 4 cm pala yung diferensya ng beam dito.
papunta dito. So dito kami nagkamali mga idol, may gamit kaming laser pero hindi namin na napansin mga idol na mas mababa pala dito. So reframe namin ito. Hindi mo man isama. Yan, so nandito na rin yung iba sa ating mga kasamang pintor, ano mga idol. May vlog na tayo ng Sabado na nagsimula na sila, ano. Ayan, so full batak po yung ginagawa namin pag ganitong hardeplex board. Dito po sa second floor mga idol, room 1 and room 2 CR ay buong hardeplex board po yung ginamit namin dito. So bakit idol na kailangan batak sarado pag ano? Para makinis Mas makinis, ano. May konting pagka textured kasi yung board, ano. Para mawala yung texture niya. So depende pa rin naman sa preparation ng iba, no. Iba't iba naman yung proseso. Yung iba dugtungan lang sa karibet, ano. So, pwede pa rin naman yun, ano. Pero sa atin full batak talaga, no. Oo, tama. So room 2 po ito. Ayan, nabatakan na rin po to sa CR. And then room 1, nabatakan na rin po ito. Room 1. So ito na lang yung para-reframe natin bukas. Hindi natin napansin yung biga. Nagsumbong na yung biga. Ano ba yan? So, konting diferensya naman yan. Matatakpan naman na. Daughter's bedroom. Hindi pa nagagalaw mga idol. Nasa baba sila. Yun mga para. So, paunti-unti ay nabubuo na natin yung kisame dito sa sawmill project. Halos may frame na po lahat. And then matapalan na yung mga board ng yung ating mga cob, ano po. So hanggang dyan mga idol, lagi po tayong mag-ingat at God bless po sa ating lahat.